Praise the Lord. Kala ko next week na ako eh. So, ang init. As a reverence to our living God, let us stand and let us pray. And we ask the Holy Spirit to speak this afternoon to us, each and everyone. Father God, thank you for this day, Father God. This is your day, Lord. You are the God who created the heaven and earth, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of Israel. Father God, continue to bless your people, Lord, and give us the knowledge and wisdom to understand your very word today, Father God, and speak to us, Lord, and use me as your empty vessel to expose your very word today, Father God, and give us knowledge and wisdom and understanding, Lord, that we may use this your word tonight, today, Father God, in our daily lives, Father God, and continue to pour out your Holy Spirit in this place and cover us with the blood of the one whom you sent, your Son, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. And we ask this in the name of your Son, Jesus Christ. Amen and amen. So, magandang hapon po sa ating lahat. Actually, ito po yung first time ko na mag-preach sa Dubai. Even though na dati nag-preach ako sa Alcuin, nung sinabihan ako nila Bishop na mag-preach ako, akala ko kan lang, Alcuin lang. Kasi yun pala pero nasa utak ko naman na mag-preach ako sa Dubai. So bilang panimula, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil isang malaking karangalan at isang pribilehyo na magsilbi para sa Panginoon. Amen. Kasi nung una, when allow me to make a kwento. Before, when I was come to Dubai, my plan is just to work only. Lahat naman siguro ganun tayo, meron yung mga nakaset yung utak na maghanap ng church, ganun, di ba? Meron ba? O na produkto tayo ng mga evangelism. So, although sa Pilipinas is nagsiserve na kami ni Mrs. pero hindi ganun kalalim yung pagkakaalam namin at pagkakikilala sa Panginoon. Although kilala namin ang Panginoon pero hindi ganun kalalim. So, dito sa GSBC, dito ako unang ni Lord na inutusan ni Lord na, although dito ako inutusan talaga ni Lord na magsilbi sa Kanya na kasi nung dumating ako sa GSBC, meron lang alam natin, di ba meron tayong mga sa favorite place sa halimbawa sa Crown Plaza dun sa Alwasal, di ba meron tayong mga upuan dun na alam mo kung saan mahanap si Brother Jepoy di ba? Alam mo kung saan mahanap sila yung mga kapatid natin, kung saan sila. Ganun ako, parang ang sa akin lang nun, okay na nakaupo ako dito. Okay lang, parang hanggang dito na lang. Parang ganun, no? Pero dahil makapangyarihan ng ating Panginoon, na napunta ako sa church, then napasok ako sa music ministry. Pagdating naman sa music ministry, parang okay na lang din na pagita-gitara ako. Ganun, no? Pero nandun na dumating na yung mga iba't ibang mga training, mga discipleship, yung TMA, ganon. Then dumating yung TMA na maalala ko nga nung graduate kami ng TMA is meron yung time na pumunta tayo din yung sinong gusto maging pastor, teacher, tapos evangelist, mga apostles, mga ganon. Maalala ko si Brother Giselle pumunta sa pastor na linya. Sister Rena din pumunta sa teacher. So may mga ako noon hindi ako pumunta, nakaupo lang ako din kasi iniisip ko ano nga ginakausap ko yung Holy Spirit, ano nga ba yung calling mo sa akin, Lord? Although sa atin lahat mayroon tayong calling, paano na lang tayo mag-respond sa Panginoon, di ba? So yun yung na-confirm ko nung yun pala sa preacher. So, yun. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nung time na inassign kami as preacher, nung inatoid kami sa Metropolitan, is nandun talaga yung question sa utak ko na, ano to, kakayanin ko ba o gagawin ko ba to? Pero, alam niyo yung nagpapalakas sa akin bilang isang servant ni Lord is yung sinasabi sa Book of Psalms, chapter 89 verse, basahin natin, chapter 89 verse 20. Ang sinasabi dito, I have found David my servant. Amen? So, lahat naman tayo natagpuan na hindi natin pinili ang Diyos, kundi ang Diyos ang pumili sa atin. Amen? 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 So,
with my sacred oil I have anointed him. So ito na, inanoint na ng sacred oil. My hand will sustain him, surely my arm will strengthen him. So ito yung pinanghahawak kong laging verse na ang Panginoon is, yung kamay ng Panginoon is nasa akin. Amen. Kasi yun yung nagpapalakas sa atin. Yung sinasabi kasi dito is talk about the life of David, which is kilala na natin si David, no? He is the anointed one, he is the chosen one na naging hari ng Israel. Another blessing na sinasabi dito is yung kamay ng Panginoon na kay David. Amen? So, kasi sabi sa verse 21, my hand will sustain him. Ano yung nakikita natin dito mga kapatid? If sinasabing my hand will sustain him, ibig sabihin, nandun yung blessing, no? Amen? Pag nandun yung kamay ng Panginoon sa'yo, surely my arms will strengthen. So, the Lord remind us na maybe sa ngayon, nakaupo ka lang din dyan, nandyan ka, mayroong mga favorite place dyan na upuan, pero maybe yan yung place na kung saan unti-unti ka nang ina-assign ni Lord, kung saan ka niya ilalagay. Dyan ka na din-develop ni Lord kung saan ka niya anong gusto niyang ipagawa sa iyo. Amen? So, the assurance that His hand is with us. Ano nga ba yung assurance? What is the assurance na nasa atin nga ba yung kamay ng Panginoon? Yung blessing ng Panginoon. Ano yun? The assurance that the hands of God is with us is through our obedience. Amen? So, obedience is very important ng mga kapatid bilang mga taga-sunod ni Kristo. Hindi ka naman taga-sunod ni Kristo kung hindi ka marunong sumunod, di ba? Amen? So, kasi nakakatakot kasi yung pag hindi ka sumunod dun sa pinapagawa ng Panginoon. Alam natin na nakakatakot yon. Kasi kung isipin natin, babalikan natin yung kwento ni Jonah. Di ba si Jonah tumakas papuntang Tarsis, no? Tapos sumakay siya sa vapor. Tapos dahil sa katigasan ng ulo ni Jonah is pati yung mga tripulante na nandun sa vapor na yon, sa barko na yon, nadamay pa dahil sa katigasan ng ulo ni Jonah. Yung mga pinaguhulog nila, alam natin yung kwento, pinaguhulog nila yung mga ibang karga ng vapor. So, kung tayo susunod sa Panginoon, amen? Hayaan pa, kung tayo magdi-disobey sa ipinapagawa sa atin ng Panginoon, baka may madadamay din ng mga ibang tao. Amen? Pwedeng ang pamilya natin, pwede yung mga nakakasalamuhan natin araw-araw. Kasi ganun yung nangyari kay Jonah, na nadami pati tripulan, di pati kapitan ng barko, dahil nagtatapon nila yung mga kargamento, which is yun yung mga, kung yung mga kargamento na yung mahalaga, is, ibig sabihin, madaming nasayang. Amen? So, sorry pala dun sa scripture kanina, sorry kasi na-late kami kanina. So, hindi ang text natin pala ngayong araw na ito is dun sa aklat ng ikalawang Korinto, chapter 5 verse 10. So ito yung sinasabi ni Apostle Pablo sa mga taga Korinto. Ang sabi dito sa 2 Corinthians 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due as for the things done while in the body, whether good or bad. So, sabi daw, for we must all, ibig sabihin, si Sister Bea lang ba? Si Brother Jun lang ba? Pag sinabing we must all, everybody, lahat tayo, di ba? Amen? So, we must, while, habang nandito tayo sa katawang ito, this is temporary, but itong katawan na ito is napakahalaga sa Panginoon dahil ito ay yung templo ng Holy Spirit. Alam natin yun, di ba? Amen? So, ano man yung ginagawa mo, mabuti man o maganda, lahat tayo uupo sa harapan ng Panginoon at ipagsusulit natin lahat ng mga ginagawa. Kung ang ginagawa mo is mabuti, yung kalugod-lugod sa mata ng Panginoon, ibig sabihin meron kang reward na buhay na walang hanggan. Amen? So, pero pag hindi naman kaaya-aya ang ginagawa mo sa mata ng Panginoon, is ibig sabihin is yun yung eternal condemnation or yung mapunta ka sa impyerno, di ba? Amen. So, kailangan natin i-work out yung salvation natin kasi ang salvation is individual. Amen. So, kaya sinasabi ni Apostle Paul dito that we must all appear before the judgment seat of Christ. Amen. So, kasi ang una dyan is
Basahin nga natin yung sa aklat ng Isaiah 55 verse 9. Ang sabi dito, ako na magbasa, as the heaven are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thought than your thoughts. So, ibig sabihin, the way of the Lord is not our way. Amen? So, kung plinano mo lang nung pumunta ka ng Dubai na magtrabaho, iba pala yung ginawa ng Panginoon sa'yo, naging servant ka niya. So, napaka-amazing yung ganun, no? Na mas higher yung na-achieve mo dito sa Dubai. Amen? So, we need, ito na yung we need to know more about God. Amen? So, God is not hiding anything from us kung nandun yung pagsunod natin sa Panginoon. Amen? So, basahin natin dun sa aklat ng Romans chapter 15 verse 4. Ang sabi dito, for everything that has written in the past, what written to teach us. Ito na yung Bible na binabasa natin. So, through the endurance taught in the scripture and the encouragement they provide, we might have hope. So, nandun yung pag-asa, nandun kung noon makasalanan mo, pero dahil nakilala mo ang Panginoon, nandun yung pag-asa. Amen? Kasi kay Kristo lang natin matatagpuan yung totoong pag-asa. So, pupunta naman ngayon tayo sa bilang mga magkakapatid ng mga Kristiyano. Ang sinasabi dito kasi minsan marami sa atin dahil sa mga problema natin sa buhay, maraming na-stumble, no? Amen? So, ang sinasabi sa aklat ni Pedro 1 verse 10, therefore, my brother and sister, make every effort to confirm your calling and election, for if you do this thing, you will never stumble. So, it means that if you stumble na meron ka lang narinig na chismis sa loob ng church, is ayaw mo nang pumunta sa isang church na yun dahil ganito sila, ganito, ganyan, ganun yung pastor, ganyan yung mga elders. So, ibig sabihin pala, pag na-stumble ka, dahil lang sa mga malilit na bagay na nakikita mo o naririnig mo, wala pala sa puso mo yung salita ng Panginoon. Naniniwala tayo dun, no? Amen. Amen. So, if what the Lord assign you to do it with a cheerful heart. Kailangan natin gawin na, ayun nga, yung sinasabi natin, just do it. Kailangan pagsikapan na yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Make sure that your calling and election na kailangan mong gawin. Amen? Kung inassign ka halimbawa ni Bishop sa isang ministry, ikaw yung taga-ayos ng upuan, ikaw yung, may makanya-kanya tayong ministry, na kailangan mo yung pag-igian na gawin. Kailangan mo yung fully yung gagawin mo, na gawin yung isang bagay na ina-assign sa'yo ni Bishop. Kasi kung hindi mo gawin yung isang maliit na bagay, wala dun yung submission. So, ibig sabihin, maliit man yan o malaki, kailangan mong gawin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo. Kasi ginagamit si Bishop kung ano yung mga i-assign sa atin na gagawin sa isang church. Amen? We need submission to the authority. Ito na yung papasok na yung submission to the authority na wag kang dito kasi minsan ang ugali kasi minsan ng mga Kristiyano is meron yung pride na parang ang feeling nila is mas matalino sila dun sa leader. Amen? Meron ganun, no? So kasi marami, alam natin yung church natin na marami nang nangyaring mga division. So yun nga, sabi ni Brother Gislino, hindi division kailangan niya, yung the vision, yung vision ng church. Ano nga ba yung vision ng church sa UAE, ang GSBCS. So, basahin natin yung aklat ng Hebrew chapter 13 verse 17. Ang sabi dito, have confidence in your leader and submit to their authority. So, dito na pumapasok yung submission natin sa authority. Amen? Because they keep watch over you, and those who must give an account do this so that their work will be a joy, not a burden. For that would be no benefit to you. So, sa tingin ba natin, we are in JSBC, kung tayo yung nagpapasaway, ibig sabihin tayo yung black sheep sa, matatanggap mo ba sarili na ikaw lang yung black sheep sa isang pamilya, or ikaw yung black sheep sa JSBC? Isipin mo nga kung iniisip mo na ikaw yung tingin ng tao sa'yo dahil pasaway ka, isa kang black sheep sa isang
kongregasyon. Ano yun, masaya ka ba na ganun ang tingin nila sa'yo? Hindi no? Hindi kan no? Kung yung leader mo ba is masaya sa ginagawa mo, dapat maging masaya ka din. Pero kung yung leader mo is hindi masaya dun sa ginagawa mo, isipin mo, parang yung pakiramdam mo ba is masaya din kahit yung leader mo hindi pala masaya sa ginagawa mo. Hindi no? Hindi, parang hindi siya magandang din. Kasi ito, hindi kasi option itong sinasabi dito sa Book of Hebrew. It is a command from the Lord that we need to submit to the authority. Amen? So, kilala nyo sila Korah. Sino may kilalang Korah? Korah, tsaka si Dathan, tsaka si Abiram, dun sa Book of Numbers. Nabasa nyo na yon? O yung kilala nyong kapitbahay yung Korah. Ito kasi, kung babasahin natin yung whole chapter ng Numbers chapter 16, Book of Numbers chapter 16, dito may si Korah is a Levi, yung si Dathan is Abiram, na lahi ito ng mga Reubenites. Itong 3 Levites na to, which is separated from the Israel to serve the Lord at His tent. Ito yung mga, and yung 200, hindi na natin babasahin yung buong libro ng chapter 16. Ito kasi, they accuse Moses exalting himself over everyone else. Parang, ang tingin nila si Moses na lang yung holy dito. Which is, lahat ng tayo holy. Sabi, this man, dito, ang nangyari kasi dito is, hindi naman si Korah, tsaka yung mga sumunod sa kanya is yung ang may problema kay Moses. Kung ikaw ay ang may problema is si Korah, may problema sila sa Panginoon. Kung alimbawa ikaw nagre-rebel ka kay Bishop, hindi naman si Bishop, between you and Bishop wala nang problema sa inyo eh. Ang pinagre-rebelan mo is si Lord. Amen? So, dito, sabi dito, they were overlooking the privileged position that they have already been given as Levites. So, ito na, dahil nagrebel sila sa kay Moses, dahil kung basahin nyo na lang po noon yung buong istorya dito, ang nangyari kasi dito is dahil dun sa pagre-rebellion nila is yung tatlo is kinain ng lupa. Kinain dun sa verse 32. Basahin natin dun sa verse 32 sa Numbers chapter 16 verse 32. At nilulun ng buhay sila Korah pati ang kanyang mga kasambay at ari-arian. Ito na yung naging punishment nila dahil dun sa pagre-rebel nila against Moses, against the Lord, is yung kaparusahan nila is nilulun sila ng lupa. At yung nangyari dun sa 250 na sumunod sa kanila is consumed by fire. In verse 35, and dun sa nangyari na yon, dahil sa disobedience nila, nag-spread pa rin yung rebellion. Kahit nasaksiyan na nila, nalilamon ng lupa si Korah, natupok na ng apoy yung nag-rebellion pa rin sila. Ganun talaga katigas yung mga ulo ng mga Israelita dati. So, as a Christian now, na nakikita mo na yung mga ebidensya na ang Diyos ay buhay, na kapag may kasalanan ay pinaparusahan. Ganun pa din ba yung mga katigas ng ulo natin na patuloy pa rin ba tayong magre-rebelde sa Panginoon? Hindi na siguro, wala naman na sigurong ganun dito na matigas talaga ang ulo. Kahit nakita na yung mga ebidensya na ang Panginoon ay nagpaparusa sa mga lahat ng pagre-rebelde. Amen? So, ito na, sa istorya na to, mabasa natin yung istorya na to na matutunan natin sa istoryang ito na yung pagkakasala pala sa Panginoon is sin against God is more serious than we know. Kasi minsan iniisip natin pag nagkasala tayo sa Panginoon is parang hingi lang ako ng tawad. The Lord is gracious na papatawarin ako, ganun, di ba? Pero every time nagagawa ka ng kasalanan, every time na magre-rebelde ka sa Panginoon, kasi remember na pag nandyan yung kasalanan, nandyan din yung death.
Yun yung equal nun. Kasi hindi literally na mamamatay ka na ngayon, pero doon yung spiritual death. Amen? So, sinning against God is more serious than we know. So, kailangan, nandun na, nilamon na ng lupa, kinonsum na, nandiyan yung plague kasi yun nangyari sa kanila. Kailangan natin na ipasok sa isip natin na yung pagiging rebellious natin sa Panginoon, kung mayroon magre-rebel dito, is ang kapalit niyang kamatayan. Spiritual death, or maybe physical death din, o dahil talagang pasaway ka. Amen? So, dito sa nangyari na to, dun sa ginawa ni Aaron, that Aaron took his censer of incense and stood in the midst of the flock between the living and the dead. Dun sa verse 48 and 49 na to, the flock stopped but claiming 14,700. So, ang dami pa rin namatay, no? So, dito, God always provide a way out of punishment we deserve through intercession. Amen? So, ito na yung pumapasok sa buhay natin bilang mga makasalanan before is si Jesus Christ. Jesus rushed into the middle of our plague. Amen? So, He offered something precious than incense, which is ano yung in-offer ni Jesus Christ para masave tayo sa mga kasalanan natin. Is yung buhay niya, yung dugo niya. Yan, we are bought by the blood of Jesus Christ. So, kailangan natin na i-learn na hindi natin dito sa Book of Numbers kasi is kailangan natin matutunan na mag-submit sa mga authority. Amen? So, ang daming Moses, no? Ang Moses natin sa GSBC, sino? Si Bishop. So, tapos may mga Moses pa sa mga Bible study ba, Sister Lyra? Yung mga Moses natin. Daming Moses, no? So, you should submit to the leader. Amen? So, focus tayo sa submit to the leaders. Ang sinasabi kasi ng Book of Malakay, chapter 2, verse 7, kung babasahin natin, 7, tungkulin ng mga saserdote na ituro ang tunay na kaalaman. Amen. So, yun yung itinuturo sa atin ng mga ng bishop natin tungkol sa Diyos. Sa kanila dapat sumangguni ang mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ng kapangyarihan ni Yahweh. So, ibig sabihin, kung meron kang tanong, meron kang problema, gusto mong ipanalangin ka ni Bishop, ayan si Bishop na lapitan lang natin. Amen? So, masaya si Bishop doon, di ba Bishop? Pag especially pag Saturday. Especially pag Saturday. Amen? So, diyan, nagiging joy ng mga leaders natin kung lumalapit lagi tayo sa Kanya. Amen? Amen? So, sabi, some Israelites did not reach the promised land because they opposed Moses. Noon, si Juan lang nakapasok doon, si Joshua tsaka si Caleb. Amen? Meron akong narinig dito sa church natin na some brethren want and aiming a high position, but because they're opposing ability, meron mga laging kumukontra, parang yung lalang sa Pilipinas na kung alam natin yung pagdadump lang ng white sand sa Manila Bay, ang dami ng kumontra, di ba? Na mas parang gusto pa nila basura yata yung nandun. So, dahil dun sa mga ganung mga ka-opos natin, yung parang abilidad mo na ka-opos mo, dahil may gusto kang tutunan na gusto ko, ako mas magaling talaga sa'yo, hindi ka na nag-grow. Ibig sabihin, naging stagnant ka na dun sa position na yun dahil dun sa kaka-opos mo. Amen? So, bakit hindi na lang tayo mag-submit? Amen? So, basahin natin dun sa aklat ng Leviticus chapter 21 verse 8. Ang sabi dito, please regard them holy because they offer up the food of the Lord. Consider them holy because I, the Lord, I am holy, I who make you holy. So, the one who make them holy is the Lord. Amen? God called us, so we need to, kailangan natin yung respect, no? So, the priests, sabi din sa chapter 22 verse 9, the priests are to perform my service in such way that they do not become guilty and die for treating it with contempt. I am the Lord who make them holy. So, kung
yung mga leaders natin, yung mga tinalaga ng Panginoon na mga leaders sa church, sa government, is itinatag yan ng Panginoon. Amen? So, basahin natin din sa aklat ng Romans chapter 13 verse 1. Romans chapter 13 verse 1. Let everyone be subject to governing authority, for there is no authority except that the which God has established. The authority that exists has been established by God. So, yung mga authority pala, lahat ng mga yan is in-establish ni Lord. So, kailangan natin talaga mag-submit. Amen? So, ito yung warning. May warning din sa verse 2 ng Romans 13. Consequently, whoever rebel against the authority is rebelling against what God has instituted. And those who do so will bring judgment to themselves. So, kung meron kang rebellious heart, ito na yung warning na you will bring judgment to yourself. So, do not try to rebel against the authority. At what we need to do is always pray for the authority. Amen? So, do not, sabi din sa Exodus 22 verse 28, do not blaspheme God or curse ruler of your people. So, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, is kailangan natin na mag-submit talaga, hindi dahil ito yung kailangan natin gawin para sa Panginoon, hindi lang sa kung sino yung ka-cross natin doon tayo magsasubmit, o sino yung kung hindi na natin ka-cross, hayaan mo yan, parang ganun lang, di ba? So kailangan lahat, kung sino yung mga nakakataas, is kailangan natin mag-submit. Amen? So ayan lamang po yung maiksing salita ng Panginoon ngayong araw, at tayo po'y manalangin. Ama, maraming pong salamat sa iyong mga salita ngayong hapon, Lord. Ibigay mo po sa amin yung tamang pag-intindi, Lord, sa mga salita mo, at ito'y tumimo sa bawat puso at isipan, Lord. And continue to bless your people, continue to teach your people na maging submissive, Father God, kung ano yung mga pinapagawa mo sa bawat isa, Lord. At itinataas ka namin, at ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen.